Vice President Sara Duterte sorpresang sinupalpal si Hontiveros. Sorpresang dumating si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa ikapitong araw ng Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio, Maynila. Aniya, hindi niya pinalagpas ang pagkakataon para mapasalamatan ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy at ang mga personalidad ng SMNI para sa kanilang suporta sa Office of the Vice President at Department of Education. Pinasalamatan niya rin ang taong bayan para sa kanilang suporta sa pamilya Duterte. Ipinahayag din ng pangalawang Pangulo ang kanyang suporta kay Pastor Quiboloy sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng butihing pastor. Nananawagan naman ang pangalawang Pangulo sa taong bayan na patuloy na ipagdasal ang bansa. Dapat ding magdasal aniya para sa katotohanan at hustisya, para sa lahat na magiging pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Una na ring sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa kabila ng mga black propaganda laban sa kanya ay patuloy aniya siyang magtatrabaho at tuparin ang kanyang tungkulin. Dagdag pa nito ay hindi na rin niya ipinagtataka ang mga paninira laban sa kanya. Panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President, yan ang konstitusyonal na paraan. Pinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Pastor Apollo Quiboloy sa gitna ng mga ipinupukol na aligasyon sa kanya ng Senado. Sa isang video message na pinost ng SMNI, iginiit ni BP Sara na hindi patas at abusado na ang pagdinig laban sa pastor dahil tila hinatulan na raw ng guilty si Quiboloy base lang sa salaysay ng mga hindi nagpapakilalang testigo. Sa ngayon may nakabinbing contempt order ang Senado laban kay Quiboloy, pero panawagan naman ng Vice Presidente mabigyan sana ng hustisya ang pastor. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Sa gitna naman ng komisyon tungkol sa kinakaharap ng mga akusasyon ni Quiboloy at ng SMNI, nanawagan ang isa sa mga host ng istasyon na si Eric Celis na palitan na si Pangulong Bongbong Marcos. Giit niya, dapat si BP Sara na ang humalili sa Pangulo. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na si BP Sara Duterte ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Hinamon ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga mambabatas na magdebate sa kahit na anong isyu pero sa labas ng Kongreso. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon Representative JJ Suarez, importante ang pagdalo ni Quiboloy sa pagdinig dahil naniniwala silang makakatulong ito sa pagpapasya ng komite. Alam mo itong SMNI, tuwing lumalabas sila ang parati nilang pinagmamalaki yung katotohanan, yung tama. So kung totoo ang katotohanan na tama lang, pumunta po kayo dito at i-share nyo kung ano ba talaga ang panig nyo. Bakit po kayo natatakot? Bakit kayo nagtatago sa harap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng ilang vlogger? Sinabi ni Quiboloy na hindi siya haharap sa Kongreso kung saan hindi umano patas ang laban dahil pwede siyang ipakontempt at ipakulong ng mga mambabatas. Hamon ni Quiboloy sa mga mambabatas, magdebate sila kahit anong isyu pero sa labas ng Kongreso. Sa ngayon, ipinakontempt at ipinaaresto na ng Senate Committee on Women and Children si Quiboloy dahil sa makailang ulit na pang-iisnab ni Quiboloy sa pagdinig sa Senado, pero binigyan ni Senate President Mig Zubiri ng hanggang bukas ang mga senador na nagnanais baliktarin ito sa pamamagitan ng pagkalap ng 8 pirma. Sa ngayon, 4 pa lang ang nakapirma. Posible na si Quiboloy nagpapakita na nandito siya pero nakaalis na. Ito ang naging reaksyon ni former President Advisor for Political Affairs and Political Analyst na si Professor Ronald Llamas sa kumakalat na larawan ni Apollo Quiboloy sa social media. Makikita sa mga larawan na kasama ni Quiboloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay administrator na ng mga ari-arian ng religious group ni Quiboloy. Ayon kay Llamas, maaaring hindi latest sa mga larawan at ginagamit lang upang linlangin ang mga naghahanap dito. Hindi ako sigurado kung yung picture na yan ay present picture. Pwede kasing later yan. Pwede pang diversyon ng atensyon. Anya, madali rin kasing makaalis sa bansa si Quiboloy, lalo kung ito ay magbabalak dumaan sa Mindanao
patungong Sabah kahit sabihin ng Bureau of Immigration na may hold departure order. Kung galing ka sa Mindanao, madaling tumakas, madaling lumabas ng bansa. Malaki na rin ang problema ang kinahaharap ni Kibuloy sa dami ng kasong nakaabang sa kanya. Kaya ayon sa dating presidential advisor ay kinakailangan niyang ilipat ang pamamahala sa mga ari-arian ng religious groups sa kanyang matalik na kaibigan. Dagdag pa ni Llamas na ang pagiging magkaibigan ni Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte ay isang posibleng dahilan bakit ngayon lang lumabas ang mga kaso laban dito. Maaaring takot para sa kanilang buhay ang mga testigo noong panahon ng Administrasyong Duterte kaya walang naglalakas loob na magsalita. Ngayon maging ang kaso ni Kibuloy sa ibang bansa ay nabuksan na at hindi pa rin siya humaharap sa pagdinig sa Senado. Tama na, palitan na. Aba, gusto pang ibeso-beso. Magselos yung asawa mo niyan. Oops, ayun, dumaan si ano, sabi niya. Batang tagal, sabi niya, batang tagal. Oh, akyat na ako, mauna na ako, sabi niya, bahala kayo dyan. Uy, chansingero talaga to. Huwag mo kasing ginaganyan si VP Sara kasi nagsisilosan na ngayong asawa mo, sinasapak ka na ngayon. Wow, ayan. Akyat na yung mag-asawa. Date na naman sa Germany. Ayun, nananaba na si Lisa. Ayan. Pati yung likod, nawawala na rin. Nangyari. Grabe ka naman, Jojo. Masyado kang masyado ka namang mapangkutya. Hindi pangkutya yun. Sabi ko nga appreciation yun kasi nananaba na. Ibig sabihin, pinapalusog natin. So, hanggang dyan lang, guys. Ayan. Ayan. Antayin na lang natin yung kanilang yung kanilang pagbabalik, dala-dala yung pledge, yung pangako, no? Pangako lang. Huwag na tayong umasa. Basta pinangako lang yon. May isnaban talaga na nangyayari. Syempre, kagagaling nung Pangulo from Australia, ngayon naman ay Germany. Wow, sana all biyahe more. Anyway, ito yung send-off. And magugulat kayo dahil nandito naman si VP Sara Duterte. Pero tignan natin yung pangyayari. Let's see the difference. Tara! The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Okay. Kita nyo Kita nyo. Unang dating niya, wala tayong guhit kasi walang guhit tong ko ngayon. Kita nyo, unang pasok, ayan paano ba yan? Ayan. Unang pasok, kita nyo, dumiretso, wait, i-rewind muna natin. And First Lady, saan yan, rewind? Ulitin. Luis Republic of the Ayan. So, pagpasok niya dyan, okay? Diretso. President of the Republic of the Philippines. Kay diretso, hindi siya tumingin kay VP Sara. Nakita niyo si VP nasa kanan, di ba? First Lady Luis Araneta Marcos. Okay. Thank you very much, Secretary. Ayan. Magkatabi sila pero nakita ninyo, meron silang pagitan. Vice Ayan. President Sara Unlike Duterte, dati, nice to see you back from Davao. Okay. House Speaker Martin Romualdez, members of the Cabinet. Ayan. So nakita natin, meron silang isang pagitan na upuan. Ayan. Okay. Those who will be joining us to Europe, and those who will be holding down the fort here. Sana all talaga, no? Pasay City Lone District Representative Sana all ka na lang Antonino talaga. Calixto, and of course Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. I think we should already put offices for you here. Ayan. He was trying to make a joke pero alam niyo yung AFP Chief of Staff General iba talaga si Duterte, Romy no? Browner Yung and joke niya Major talaga Service nakakatawa. Commanders. Ito PNP Pinipilit Chief niya magpatawa, General pero Benji Acorda, Browner. Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gaban. You're supposed to be secret, so I won't greet you anymore. The National Security Advisor. Nakakatawa. And of course, the First Lady Lisa. Agoy, kailangan mong batiin yan pag di mo binati yan. Wala.
Magkakaroon ka ng batok niyan, babatukan ka niyan. Who against her better judgment is still accompanying me on this. Kita niyo. Kanyang tawa, no? Sabi niya, bantay ka mamaya sa akin, sabi niya. Strip. So, fellow workers in government, ladies and gentlemen. Dati, nagkukurutan pa yan sila or nagtatapikan sila ni, Good afternoon. VP Sara. Pero tignan nyo alam nyo, may napansin na ako ngayon dito Kumunti yung mga send-off people, di ba dati, pag punong-puno yan Ngayon kumunti na lang, pakunti na yung mga naghahatid kay PBBM. Europe to visit with two important partners, the Federal Republic of Germany and the Skip na natin to kasi basa-basa na naman to. My visit is upon the gracious invitation of Federal... Kita nyo I think, balikan ko yung ayan, balikan ko yung... Saan na yan? Tingnan natin. Published. Senate Public's expertise on agriculture. In the technical that will further cement the enduring ties between the Philippines and Germany and of course the Czech Republic. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Parang inantok pa. So kita ninyo ayan. Ang napansin ko dito, yung mga upuan na ito, designated na upuan mo na ito Kasi tingnan mo, like for example, itong si Browner, si Acorda, doon at doon pa rin yung upuan nila. Kumbaga designated na yan yung mga upuan. Kaya wala nang choice si Sara Duterte at itong si Liza Marcos na magkatabi sila, Kasi if I'm not mistaken, yan pa rin yung pwesto nila noong una pa. Oo, nung magkaibigan pa or beshi pa sila, So, as soon as natapos nag-thank you na itong si Marcos, nakita niyo itong yan si Liza. Ayan. Humarap na siya sa kanyang kanan, right side. Para kunwari may kakausapin, pero ewan ko kung totoong yan, yung sincere yung pag-uusap niyan. Pero andun talaga yung iniwasan na si Sara Duterte. Ganon din si Sara Duterte. Kita mo, sino yung kausap niya, di ba? Hindi ba mas importante yung Vice President? Anong sinasabi mo diyan, Liza, di ba? Kaya wag kayong ayan si VP Sara naman nakatingin naman sa kanyang left. Ayan, kita mo. And then umalis na si Sara Duterte. Ayan, umalis na siya diyan Umalis na siya diyan. Ayan. Ayan, alis na, exit. Wala siyang kinausap diyan. Alam naman yung mga mga alipores ng mga minions yung mga nandiyan. Wala siyang kinausap diyan. Ayan. Maliban dito sa itong ewan ko kung ano yung naka-pink na yan. Ayan, umalis na siya diyan. Ayan. Ito tumawa Sabi niya, umalis na yung sabi. Tumawa. Hindi ko alam, nakalimutan kong pangalan yan. Sabi niya, alam nung mga yan, alam nung mga nasa paligid kasi mga minions ngayon mga yan, alam nila na talagang wala nang balak pansinin yan ni Liza Marcos. Ayan. So kita ninyo yung mga gabinete niya na ayan. Alam nyo sa totoo lang kung i-realize mo itong Pangulo na ito, ganun siya ka-weak. Bakit? Kasi hindi niya kayang pagbatiin yung mga tao niya. Unang-una kung naumpisan niya kay Martin Romualdez na, uy, huwag nga kayong ganyan. Isa lang tayo tapos di ba dapat ganun. Kumbaga, meron kang yung assertion na magbati na kayo. Huwag namang ganun. Wala, hinahayaan niya, alam mo yung patay Malaysia lang siya na, wala lang. Kay Duterte, hindi pwede yung ganyan It's either umalis ka na lang o So ito, nandito na si Sara Duterte. Nakita nyo, ayan na siya. Ayan, nakuha na sila kasama yung isang gabinete ni Marcos. Ewan ko kung sino yan. So, nakita nyo yung laking eroplano na yan. Samantalang tayo, mga OFWs, ang lit-lit ng eroplano natin. Mahal-mahal ng ticket natin. Tapos ito, pang ilang biyahe na ito ng Pangulo. Tayo ang nagbabayad ng gasolina nito. Kasama yung mga gabinete na nagsisilakihan. Pati nga si Lisa Araneta, lumaki na rin
Parang nung kaupo medyo sexy pa sa sobrang edit nila. Ay, edit pala yun. Ngayon talagang oo, nagsisilaki yan ng mga gabinete mo O ayan, magselos pa si Isa niyan. So, i-forward natin.